Kamusta mga tropa? Matapos nga ang mga biyaheng south ay aakyat naman tayo pabalik ng norte para bisitahin ang isa sa mga spot na madalas ding puntahan ng mga mahihilig sa pagmumotor. Rotary International. Magdadalawang buwan bago nakapagmotor ulit. Isang bayan na hindi lang mayaman sa kultura at istorya, bagkus itik din sa mga magagandang tanawin. Yung mga tropa tinadayan namin, oh. Gilid ng bundok mismo. Yan yung mga makikita nyo pag dumakay dito. Dito rin sa bahay na ito matatagpuan ang isa sa pinakasikat na dam dito sa Pilipinas. So dito kami dadaan pababa. At medyo matarik at mabato ang pababa. So hanggang dito lang yan, keep out. Pero ito na yung mismong dam. Tingnan natin. Ngayon to, so. Ano nga ba ang nag-aabang sa amin? Grabe, wala ka na makita, oh. Paano ka mami? Ano nga ba ang mga nangyari sa pag-akyat namin dito? Lahat ng yan ay kukwento ko sa video na ito. Kaya tara! Good morning sa inyo mga tropang gala. It's me again and we are back for another video. As you can see, nasa kalsada na naman tayo, no? So we're here in Tarlac. Nandito tayo sa Anao, Tarlac para kitain sila Tres the Vlogger and si Journey sa Plumibaw. Meron kaming ride today. Paakyat kami ngayon ng Cordillera. This is supposed to be a Cordillera adventure tour. Pero as time goes by, nagkaroon ng usap-usap o nagkausap-usap kami na wag na lang muna mag-register kasi merong mga hindi nakasama. Si Sona hindi natin kasama ngayon, so yun, mas maganda sana kung kompleto kami. Bali, ang mangyayari lang is magdilibot lang tayo dito up north. Next experience ulit, balikan natin, no? Kasi yung huling punta ko dito nung Timbak pa. Sobrang tagal na nun. So yun, kitain natin sila and then let's enjoy the day. Let's enjoy this ride. So let's go. Samahan nyo kami. Let's go, ride out tayo, no? Team Black, you know. So ang spearhead natin, syempre walang iba, si Sir Charles. Then Edward pangalawa, yung katrabaho ni Rani, bagong tropa. Then si Tres the Vlogger pangatlo. Ako syempre huli, lagi tayong tail. Bakit na tayo ng Baguio? It's a beautiful Monday, Saturday, and the sun is shining. Let's go. Dalawang buwan bago nakapagmotor ulit. Ay ako din, first time po magbago na nakamotor mo eh. Ganda ng umaga. Yeah! Woo! Let's go. Eh na nung North Loop ko lang nakita ito eh. Nakita ko na naman ngayon, no? Happy Motor Day! Hey! Baguio, dalawag, diretso. Sabi sa laki, no? Mario Kart yata ito eh. Yan o, ang ganda ng bundok sa harap po. Vlogger pa ako, tapos di ako nag-video. Sabi ni Tres maligo daw yan, pero di ako naniniwala. Nandito na tayo sa tulay. Ang tulay sa boundary ng La Union at Pangasinan. Let's go, La Union! Let's go! Up! So we're officially here sa La Union. You are now entering the jurisdiction of La Union 2nd District Engineering Office. Kapapasok na namin La Union. Stop lang para mag-almusal dito sa kainan sa tabi-tabi. Yep, dami oh. Lugaw and Mami, Sinanglaw, Bulalo, Garlic Parmesan Chicken Wings. Ayun, dito na kami kakain. Let's go. Yun na. Nakapag-almusal na dito na kami sa may La Union, but ito yung way na maghahati. Itong pa right is pa Cannon Road, this one is Marcos Highway. Packet pa rin ng Baguio. Merong sign dun kanina na sarado yung Cannon Road kasi sira yung daan, so dito tayo sa may Marcos Highway. So dito sa Marcos Highway naman malayo, mahaba yung biyahe, but dyan na tayo sa safe. Kaliwa tayo para dire-diretso na pa Baguio to. Mga 1 hour ang biyahe paakyat. Yun, ito, pa Cannon Road tong kanan. Dito tayo daan. At medyo gloomy na. Naku po.
Ay! But we'll see. We're officially inside the twisties of Marcos Highway, packet ng Baguio. Dito tayo sa long cut kasi yung Karen Road sarado nga. Labas sana nun is yun dun sa Lion's Head. So dito tayo sa kabilang way packet ng Baguio. First time ko dumaan dito. Actually lahat yata kami first time dumaan dito eh. And unang beses sa akit ng motor natin packet ng Baguio. Unang beses ko rin magmumotor packet ng Baguio. Grabe, ganda. Uy! Grabe! Ay, ang ganda! So it's 8:52, magna-9 na. Yung feels dito medyo malamig yung hangin na. Dito pa lang to sa baba ng bundok. Mamaya malalaman natin kung malamig din sa taas ng mga bandang tanghali. But dito medyo malamig-lamig na yung hangin. Dito pa lang. Yeah, Baguio, let's go. Ay no, yung mga bundok oh. Ay, ang ulap sa taas. Let's go. So yun, nandito pa rin kami sa Marcos Highway, paakyat ng Baguio. Huminto lang kami saglit. Tingnan nyo naman, napakaganda ng view. Ito na yung bundok. Ay, punong-puno. Pero solid, ang lamig. Buti na lang ako, riding jersey plus jacket. So, kakayanin na ito yung lamig siguro. We'll see. Stop over muna saglit. Let's appreciate the view. Ayun na. Hey! Welcome to Baguio! Grabe yung pagdalo. Lamig. Ay, tunnel. First time na nakamotor. Solid. Wow. So yun mga tropa, dito na tayo sa Ritz Legarda Hotel, Restaurant, Bar. So kung magbabala kayong mag-Cordillera Adventure Tour, ito yung pinaka-starting point and end point nyo. So hindi naman kayo mag-register ng cut ngayon. So siguro next time na lang. Tsaka pag kasama si Sonin, kasi hindi rin namin kasama si Sonin. So wala, cancel muna ang cut. Pero yung ikot namin ngayon, medyo dadaan namin yung ibang mga checkpoints sa cut. So yun, maglilibot lang tayo ng Cordillera. Pupunta na kami sa may dam, Ambuklaw Dam. Ito na punta namin next. So let's go, samahan niyo pa kami. Kilala bilang summer capital of the Philippines, Baguio lives up to its title dahil nga sa dami ng mga turista na bumibisita rito tuwing tag-init. Maliban sa malamig na climate ay marami na ring spots ang binibisita dito tulad ng Mines View Park, Botanical Garden, Burnham Park, Baguio Cathedral, Session Road at marami pang iba. Nasa mataas na bahagi ang Baguio, dahilan na din para mapuno ito ng iba't ibang mossy plants, orchids at syempre pine trees. Kaya, isa sa mga nickname ito ay City of Pines. Dahil nga nasa bundok, asahan nyo na kurbada ang mga daan, ngunit tulad namin, may enjoy nyo ang biyahe dahil sa ganda ng mga tanawin. Saktong-sakto sa mga naghahanap ng solidong solo ride or group ride. Ganda dito. Solid ganda. Ayun o, yun maganda. Oh. Grabe ang ganda. Ayun o, Gatorade. Gatorade. Ayun siya sa baba oh. Grabe, river. Kulay green. Tapos ito, nasa gitna siya ng mga bundok talaga. Yep. So yun, nandito na tayo sa Ambuklaw View Deck. Eh no, I love Ambuklaw. Ambuklaw. Tapos nasa taas yung view deck right there. Tara tingnan natin. Ayun pala yung dam. Diretso pa siguro dun oh. Tara, try namin puntahan yung dam. Pupunta namin. So dito kami dadaan pababa ng dam at medyo matarik at mabato ang pababa. Ambuklaw Dam.
Rocky Road pala to papunta. Ayun, dito na tayo sa Ambuklaw Dam. Keep out. Restricted area na pala to. So hanggang dito lang ngayon, keep out. Pero ito na yung mismong dam. Tingnan natin. Ayun ang taas oh. Titubig. O ba? Pero parang may daan pa papasok dun oh. Palabas dun sa kabilang bundok. Ambuklaw Dam is part of hydroelectric facility na tinatawag ding Ambuklaw Hydroelectric Power Plant or Ambuklaw Hydro in short. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Bukod sa probinsya ng Benguet kung saan it converts water power into electricity. Ang planta na ito ay isa sa pinakamatatandang power plant dito sa Pinas at kasama among the first large hydroelectric power plants na ginawa sa bansa. Gamit ang tubig na dumadaloy sa mataas na bahagi ng Agno River, ang Ambuklaw Hydro ay itinayo for power generation at flood control na din. Sa kasalukuyan ay isa na nga ito sa mga spots na tinarayo dito sa parting ito ng Benguet, lalo na ng mga nagbumotor. Maliban kasi sa tulong na binibigay nito ay talaga namang nakakamangha ang view na makikita mo sa paligid. Medyo umuulan mga tropa. Pero grabe yung daan dito talaga. Solid, napakaganda. At puro ahon kaya gapang. Pero tignan nyo naman yung view. Punong-puno tayo ng bundok at puno. Ayun oh, green na green. Solid. Ito yung mga lugar na dapat pinupuntahan talaga. Tignan yung mga tropa dinadaan namin oh. Gilid ng bundok mismo. Yan yung mga makikita nyo pag dumakay dito. Ingat-ingat lang kasi minsan may mga landslide. So yun. Ito na yung Bugyas Road papunta ng New Highest Point. So tara, kung hindi pa, malapit na tayo sa New Highest Point. So yung mga tropa, magano muna tayo pahinga. Ay, bulig na wala yung ulan. Pero umuulan, basang-basa kami. Mga 1.5 hours pa bago mag New Highest Point. Hindi ko lang po narinig ako kasi nakasaksak yung mic. Nilagyan ko lang ng tape. Pero here we are. Umuulan. Pahinga muna ang boy, silong muna. Silong muna, dito sa labas. Sinabot ng ulan, mga tropa. So yun, mga 1 oras at kalahati na lang New Highest Point na. Ngayon, mapag-ulit yan. No? But yeah, we'll see. Let's hope for the best. Let's go. Ramdam ko talaga ang saya sa ride. Lalo na kung ganito kaganda ang mga tanawin na makikita mo habang nagbumotor. Sa mga ganitong klaseng kalsadahan, maliban sa kurbada, kaunting lubak, at sabayan mo pa ng pag-ulan ay kinakailangan ng iba yung pag-iingat mga tropa. Kasabay nga ng pag-iingat ay laging baon ng grupo ang pagdadasal at tiwala sa taas sa aming mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit minsan, kahit anong ingat natin, para bang nasa tabi-tabi lang ang disgrasya na nag-aabang ng tamang pagkakataon para umatake. So yun mga tropa, bakit na kami ng New Highest Point pero hindi naman natin inaasahan, nagkaroon ng konting aberya. Tinamaan si Rani na itong isang lokal na kasi hindi niya napansin yung humps na yun, yung dinadaan ng coach na yun, ng jeep ngayon or ng kotse. May humps kasi dyan, ayan, yung dinadaan nila. Si Tres nasa unahan, nasa likod tong si Kuya yung naka-green. Pag andar to ni Kuya, hindi niya napansin yung humps na auto-balance siya. Pag-wiggle-wiggle, then ending tumama siya, natumbok niya si Rani na nasa unahan at nabasag yung shifter ng motor. So hindi makapag-primera, segunda si Rani sa motor. So ngayon maghanap kami ng pyesa na hopefully meron. Si Rani okay naman, medyo may konting galos lang sa binti or sa paa, pero wala namang major injury, minor lang. Hindi naman siya bumagsak. Medyo late na, it's 5:13. Dito kami sa may, hindi ko alam kung anong lugar na to. Mga 20 minutes away sa Highest Point. Maakyat kami sa pinakamalapit na bayan dito sa taas. And we'll see. Ito, hinihintay lang namin sila quiz. Sige na mangyayari. So
Tayo ulit ang rescue dahil nung huling pumunta tayo dito si Cha yung nangailangan ng tulong. Ngayon si Rani naman. Dala namin yung naputol na pyesa. Hopefully makakuha, makahanap agad kasi patilim na. Unang moto shop na nakita namin, sadly wala sila dito. So dito kami sa bahay ng Bakod. Din dalawang shop yung pinagtanungan namin, dito wala. So next. So yun mga tropa, hindi ko alam kung nakikita nyo ba, sobrang fog. Mapunta kami ng Abatan. Grabe yung fog. Wala na makita oh. Grabe, wala ka na makita oh. Paano ka mami? Pero ito na yung bahay ng Abatan. Nagtanong-tanong kami dito sa lado ng ibang mga motor shop, weldingan or mechanical shop. Accident sa hapon. May mga bagay na hindi mo talaga inaasahan.